Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 15 to 21, 2024. Maraming salamat muna sa akamang subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban. Anak, puso yung mga comments. Nakisabayan ako. Sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi sayo. Hindi ka na nawalan nitong cloud. My God, Leo. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundo ito ha. Maaring vice versa ito. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Tatandaan nyo, pag hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi ito para sa inyo. Okay? Okay. Uy, meron kang 7-7, no? Diba? Okay. We have the Jack in heart. Okay, ibig sabihin mayroong, you will receive some message, no? Sa nakita ko dito. Maaaring galing sa kapatid mo, or galing from someone, yan. You will receive some text sa, maaaring mas bata ito sa'yo. Nakita ko dito. No? O kaya, o kasi ano siya, very loving person naman siya. Mayroon siyang kindness. Yes, Leo, sa nakikita ko sa'yo dito is, iba siguro dito you are, nasa ano kayo, nasa bahay lang kayo, ganyan, sa nakita ko dito, no? Mari rin na you are working home, o kaya very privacy, kumbaga, you have a privacy person talaga. Private person kasi siguro rin talaga when it comes to a house din kasi is a private person. And also, mas siguro ko mas komportable yung iba sa inyo na nasa bahay lang, no? Sa nakikita ko dito. Kasi why? Yan dito kasi you protect yourself. You protect your energy. Yan, pinoprotekta. Dinedepensahan mo yung sarili mo sa mga tao or you need to protect your privacy and you need to protect yourself din dito sa nakita ko dito. Kasi, syempre, may mga tao talaga na hindi ka gusto. Sa bahay ka man o sa trabaho mo, yan, you need to protect yourself din, no? Depensahan mo rin yung sarili mo dito. And then, din yung situation na may mga pagkalito, ako na nakikita sa'yo, no? May mga sitwasyon daw na medyo malilito ka, o kaya may mga sitwasyon na hindi ka agad magtitiwala sa isang tao sa nakita ko dito. Maaring may malalaman ng katotohanan dito. May mga makakausap ka, actually. May mga makakausap ka na medyo may doubt o may pagkalito ka o andun talaga yung situation na kasi ang nakikita ko to, you want to take responsibility. Gusto mo na nagawin nila yung responsibilidad nila. Kumbaga, halimbawa, nagsasalita sila ng hindi maganda sa'yo. Halimbawa lang. Siyempre, parang hindi ka rin nila nirerespeto dito. Kumbaga, hindi nila ginagawa yung, nakikita ka lang nila yung iba, o sa ikaw, pero yung sarili nila, hindi nila nakikita. Ganon. Nati-take responsibility lang sila para sa sarili nila. Kumbaga, ikaw lang yung bibigyan nila ng problema kasi the cloud is a problem din kasi yan eh. Ganon. Ang nakita ko rin dito, yung siguro dito yung sitwasyon na hindi ka agad magtatrust sa isang tao, no? Sa nakita ko dito, hindi ka madaling mag-trust. And also, we have the man din kasi sa nakikita ko dito, maaaring ikaw ito,
upper tatay mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho, sa nakita ko dito. This person, itong tao na to is more on stagnant siya sa ngayon. Kasi why? Parang may something in the past ako nakita dito. Nagkakaroon siya ng anxiety this time kasi wala siyang plano at hindi niya alam kung saan yung direction niya this time sa nakikita ko. Nagkakaroon siya, ang nakita ko sa niya, they feel incomplete, no? Maring naalala ka niya, or maring ikaw to ha, vice versa tayo. Teka lang, may pupo ako sa balikat. Sorry ha, mga anak ko. Nagkakaroon siya ng reflection from the past situation no, sa nakikita ko dito. Maring ikaw yun, or ikaw, baka may naalala ka na mga the past situation mo. Okay. Itong tao na to, sa nakita ko to, sa ngayon is there's no movement or wala siyang plano this time. Sa nakita ko, wala akong nakikitang plano. It's maaaring nagkakaroon siya ng anxiety. Yan. Hindi ko lang alam kung tamad siya or may anxiety lang talaga siya or stagnant lang talaga siya sa nakikita ko dito. Mag-ingat ka rin, no? Kasi may mga big problem din ako nakikita sa iba sa inyo, no? May mga situation akong nakikita na hindi stable, lalo na when it comes to money. Ako nakita, may mga big problem, may mga duty, you have a duty, syempre you have a duty to be stable, sinasabi dito. Kasi iba dito is, medyo hindi ata nakakasave ng money. Parang, lahat ng pera is lumalabas, no? We need to save money rin sa nakikita ko dito. Kumbaga, duty mo yun to save a money for the future, di ba? May mga magaganap na kalungkutan also sa 15 to 21. Ang nakita ko dito, yan, may mga lungkot, may mga situation na a problem ako nakikita. Sana, hindi ka magkaroon ng kasi losing something valuable ang nakikita ko sa'yo. Parang ganun. Kasi sa dito, you have a burden to think then marami daw natatakbo. Teka lang Okay, when it comes to a burden is also you need dito ng awareness talaga, no? You need to be aware sa nakikita ko dito. You need to be aware also to a feelings ng ibang tao sa nakita ko dito and also take it action. Yung when it comes dito sa burden medyo ka rin, ingat ka rin sa pera mo. Tsaka take it action and kailangan dito is motivation tsaka moving forward. Nakita ko dito. If there's a burden na magaganap sa'yo, kung may mga kalungkutan na magaganap sa'yo, no, sa nakita ko to is mag-move on ka rin. No, sa nakita ko to. May pag-move on din ako nakikita. Kumbaga, have faith lang. Have faith na malalakasan mo yung mga burden na yun. Kasi sa nakita ko matatapos na naman itong burden na to, itong mga problema na to. Tingnan natin. Leo. Leo, anong energy mo? Kita ng mga pusa. Energy ni Leo, this December 15 to December 21. Ano ang paparating kay Leo? Tingnan natin ngayon. Kuha nga tayo ng dalawa. Energy ni Leo. Tawa akong bigla. Sorry Natawa ako sa lumabas. Kasi 4 sword. Ano parating kay Leo? This December 15. December 15 to December 21. Vision. Parating kay Leo. Parating kay Leo. Ano ang dapat iwasan ni Leo? Is December 15 to December 21. Wala na ba itong ano mo? Anong dapat iwasan? Thank you. Yung galing 3 yung aces mo. Di ba? Bakit po
Ang energy niya is the Two of Swords and the Ace of Swords. Tingnan muna natin. Ano to? Okay, thank you. Kaya ang energy mo this time is nandito ka sa situation mo na tahimik kang mag-move on sa nakikita ko dito. Tahimik ka lang na mag-move on, ganyan. Magle-let go, mag-change also sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na kasi mas parang hindi ka kung may mga tao na ano ba to? Na makakasakit sa'yo kasi may mga tao daw na hindi magiging tapat sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Ang nakikita ko dito is parang dededmahin mo na lang sila. Sa nakita ko, parang ibablock mo na lang sila, hindi mo na lang sila kakausapin, or talagang ikaw na lang din yung magle-let go dito sa sitwasyon. Also, ang energy mo dito is to be alone. Yan. Yung energy mo din is magkakaroon ka din ng doubt sa mga makakausap mo, or magkakaroon ka ng doubt sa mga idea mo, ganyan. Or magkakaroon ka ng doubt o pagkalito sa mga gagawin mo this time. So nakita ko, either to communication, ganyan. Yan, may doubt ka. Halimbawa, may nakipag-communicate sa'yo, magda-doubt ka doon. Ganyan. And then also, sa iba sa inyo, siguro may mga gagawin kayo na isang situation. Lalo when it comes to a friend or mga nakakausap mo, may doubt ka dito eh. Either sa kasama sa trabaho, kaibigan, or mga makakausap mo, may doubt ka. Kumbaga, medyo magpipigil ka daw ng sasabihin. Ganun nakikita ko sa'yo. Medyo may pagpipigil ng mga salita ako nakikita sa'yo, no? Hindi ka gaanong siguro iwas away ang nakikita ko dito. Medyo may pagpipigil. Mas pipiliin mo na lang na, okay, I'm fine. Kumbaga, kahit nakikipag-usap ka sa kanya, may konting cold, no? May pagiging cold person. Pero hindi mo yung ipapahalata sa kanya. Ganun. Kumbaga, may limit yung sasabihin mo. Ganun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, magsalita man sila na magsalita sa'yo, anything, siguro magbubulag-bulagan ka nun, okay, fine. O kaya may mga communication with the new person, may doubt ka sa kanila. New person or makakilala mo, friend mo, makakilala mo, ganyan. May mga doubt ka sa kanila. Also, this a lack of clarity para sa inyo. Lack of clarity sa isang idea or direction ako nakikita dito. Kumbaga, kung sa iba sa inyo is may mag-open na isang door or opportunity. Door or opportunity ako nakikita dito, pero medyo matatakot ka atang pasukan yun, no? Ang nakikita ko ito, idea mo. Parang mahihirapan kang pumasok doon. Hindi ka agad makakapag-decide to pursue yung mga idea na yun o yung opportunity o yung door na papasukin mo na yun. So, nakita ko dito. Tingnan natin ang parating sa'yo is the Queen of Swords and parang nandito rin siya, oh. Parang kasama siya dito. Tingnan natin, ha. Bakit po, about sa about what? Ang parating sa'yo,
parating sa'yo. Kasi may conflict eh. May conflict ako nakikita dito. Maaring kasamahan sa trabaho or family ako nakikita dito. Or maaring kaibigan din, no? Ang nakikita ko sa kanya, ang nakikita ko dito, parating sa'yo, meron daw isang sitwasyon sa'yo na maaring magbibigay ka ng advice o magbibigay ka ng support dito sa sitwasyon na to. Pero, ang nakita ko is hindi ka pakikinggan or hindi sila willing na pakinggan ka or willing na tulungan mo sila sa nakita ko dito. Hindi. Kasi, ang nakita ko dito is maaring nangyari na to noon pa. Nangyayari na to sa'yo eh. Sa nakita ko. Kasi, you will give an effort and hard work dun sa isang sitwasyon na yon, pero, hindi worth it yung nakikita ko. Maaring magkakaroon ng conflict. Maaring sa kasama sa trabaho. Ganyan. Iba dito is, magkakaroon kayo ng pag-uusap o hindi magandang situation when it comes to a trabaho or pera or family. Ako nakikita dito. May mga situation na magaganap na kasi parating sa'yo maboboard ka daw eh. May pagka-boring ako nakikita sa'yo. Dito. Pagka-boring. Tapos may mga failure ako nakikita parating sa'yo. Also, yun nga, a foundation. Siguro may mga revelation or expected and unexpected. Itong nakikita ko dito. Expected and unexpected ang mangyari sa'yo. Ang parating sa'yo. Baka unexpected of conflict. Malaki man o maliit yan. Unexpected of bigla kang na-bored, di ba? O kaya may mga gagawin kang hard work and effort pero ang nakikita ko dito, it will fail. No? Kumbaga, hindi nila tatanggapin yung idea mo, yung salita mo, yung tulong mo, ganyan. Mga ganun ang nakikita ko dito. When it comes din sa isang foundation, sa nakikita ko dito, may paghihigpit ako nakikita eh. Siguro, kung you're in a company, ako nakikita dito, may babae dito, babae or matandang babae. Basta sino man siya, lalaki man siya, babae, ako nakita to, may paghihigpit. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo, sa inyo, no? Sa nakikita ko. May nakikita rin akong ganun. And also, sa iba sa inyo, kayo yun. Kayo yung, yung hindi nila tanggap sa nakikita ko dito. Basta expected and unexpected, ito, situation. Kasi meron kang meron kang mga gagawin na you will sacrifice for faith. You will sacrifice and giving an effort and hard work, pero it will fail. Yun ang nakikita ko. May gagawin ka doon na gano'n. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Kasi ang nangyari to parang paulit-ulit na lang. May mga mangyayaring paulit-ulit na nangyayari. Maaaring nangyari na to noon pa, tapos mangyayaring muli. Yan, may mga ganun. Parang doon ka sa sitwasyon na malalack of confident ka na lang, ganyan. Malalack of focus yung iba sa inyo. Malalack of effort na lang, ganyan. Bahala na, di wag, ayaw nila, wag. Ganyan. Okay, fine. Wag gagano ka na lang. Di wag, di bahala kayo, mga ganyan. Kaya magkakaroon ka ng burden nga. Tingnan natin bakit is ang dapat iwasan. Thank you. It's your energy, the sun. And we have your aces, so lahat na ng aces lumabas na sa'yo. 1111 is a beginning, no? Focus to yourself and also start a new beginning. No, a new beginning of opportunity, ganyan. Basta lang, mag-keep moving ka lang, kung ano mga blockage na yan, mga sitwasyon na nag-distract sa'yo, yan. May mga distraction din kasi ako dito. Distraction, saan na ba yun?
crisis, calamity, yan. Expected and unexpected yung nakikita ko dito sa parating sa'yo. And also, dito sa, is, ang dapat mo daw iwasan yung magkaroon ka ng, madrain ka. Yan, iwasan mo yung madrain ka, lalo na sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo, sa mga tao, o sa sitwasyon na pinahalagahan mo yan. Kailangan daw gano'n. Kahit na daw magkaroon ng mga bad news or magkaroon ng mga situation na mapuprostrate ka, iwasan mo na lang daw yon na ma-frustrate, no? Yan, kasi may mga frustration ako nakikita. And then, kumbaga, think positive lang din. Think positive. Siyempre, this is your happy, yung happy card mo. Diba? Ikaw yan. Is your energy. Sinasabi dito na, think positive. Siyempre, think positive. Also, yan, think positive din yan, no? Think positive, be happy, no? Yan. Kumbaga, kung ano yung mga frustration na yan, wag mo na lang daw isipin. Imiwas ka doon. Iwasan mo na lang yan. Kumbaga, wag kang mag-stay o mag-focus doon, no? Gawin mo na lang, as long as masaya ka sa ginagawa mo, as long na para sa'yo is, it's good at nakakatulong, yun, gawin mo yun, no? Sa nakita ko dito. Wag kang kasi magkakaroon daw ng isolated, magkakaroon ng mga bad news or unexpected nga, di ba, sabi ko sa'yo, ganyan. Parang, makakaramdam ka ng hindi ka, emotions, so, lungkot, yan, makakaramdam ako ng lungkot. Kung ano man daw, iwasan mo yung malungkot, no? Iwasan mo yung malungkot, iwasan mo yung mag-isip ka ng negative, ganyan, iwasan mo yung ma-drain ka, ma-empty ka, ganyan. Iwasan mo yung resentment, ganyan, yung ma-frustrate ka rin. Yan, always think positive, and it's up to you, tandaan mo, nasa sa'yo mga kamay yung future mo, nasa sa'yo mga kamay yung success mo, di ba? Kasi we have the sun. You are very successful. Kasi why? Leo, kasi you are shining. You are shining dito, no? Yes, you are shining. Kaya yung ibang tao dito, no, talagang i-drain ka talaga nila. No? Kaya wag ka magpapa-apekto daw doon sa mga tao na yun o situation na yun, no, sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang Leo Love. Leo Love. Kamusta sa love? Tandaan nyo, love isa lahat, ha? Kapatid, kasama sa trabaho, karelasyon. Medyo sad. Okay, may umalis pala, no? Tingnan natin. Hinday, malitaw. Okay, when it comes to a love, talagang sobra kang you are focusing dun pa rin, no, na dito yung walang saya, walang sigla, no, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi yung lungkot, hindi yung self-doubt, hindi yung lack of clarity, no, yung relationship na to is a lack of clarity talaga. It's more on lack of clarity. Why? Kasi there's a person here na liar, dishonest, babaero, lalakero, sneaky person, manipulative. There's a betrayal din ako nakita. Kaya nakita ko sa'yo, hindi ka naging masaya in this relationship, ano. Yes, when it comes to 15 to 21 is may mga stressful situation, anxiety, yan, may mga aalalahanin ka, maaaring kasamaan mo sa trabaho, karelasyon mo, mga nakakasalumuha mo, dito sa nakikita ko dito, no. And then sa nakita ko dito, yun nga, medyo may lungkot, may sorrow, o mawawala yung saya mo eh. Actually dito, why? Kasi may mga tao dito na lulukohin ka or masasaktan ka sa kanilang mga salita sa nakikita ko dito. Again, hindi na nawala sa ito. And then nakikita ko rin na parang you will still hold itong sitwasyon na to, no, sa nakikita ko dito. You will still hold, but ang nakikita ko dito, pipilitin mong mag-move on dito, no? Kasi ang nakikita ko dito is parang it's not worth it. Kumbaga,
no? Itong sitwasyon na to, if I stay, it's not worth it. Ang nakita ko, or you need, no? Sa nakita ko, kasi nakita ko dito, you will escape sa sitwasyon na to kasi alam mong hindi mag-worth it, or you will getting away dito kasi andito na yung papasok yung you will focus sa more to yourself, no? More to yourself, focus ka dun sa mga layunin mo, sa mga yung sa mga pananaw mo sa kinabukasan, doon ka magpo-focus sa mga ginagawa mo this time, no? Kumbaga, ile-let go mo yung situation na to. Yung nakakapagbigay sa'yo ng bigat, makakapagpa-drain sa'yo, nakakapagpabigay ng pagod sa'yo. Sa nakita ko dito. Leo, kung nakakakaroon ka ng pag-aalala talaga sa pera ha, kailangan ngayon pa lang is magtipid ka na raw. Ano ka. Alam kong mahirap at yung iba kasi sinasabi, sakto lang naman kasi ate yung pera ko eh. Pero it's up to you, nasa sayo yun, di ba? Ang inaano lang naman kasi ito is advice lang naman to eh. It's up to you pa rin to make it happen. Ang nakikita ko dito, it's up to you. Wala sa baraha. Tayo pa rin ang gagawa ng sitwasyon. Pero, they reminding you lang naman. They reminding you, if ever na hindi mo nagawa or hindi mo na-actionan itong sitwasyon na to, darating yung time talaga na ikaw rin yung magsasuffer. No? Sa nakita ko dito. Kasi mas maganda talaga na meron kang mabubuno. Kumbaga, wag mo ring lokohin yung sarili mo na hindi mo kaya dito kasi alam din ni universe na kaya mo. No, kailangan mo lang din mag-focus. Kasi hindi naman kasi kailangan na na malaki agad. Hindi. It's up to you kung ano lang yung kaya mo. Ganyan. Diba? Kung ano lang yung kaya mo. Gawin mo yung best mo dito sa nakita ko to. Tingnan nga natin yung kaperahan mo this time. Kamusta ang pera ni Pera and this week, pera and career ni Okay. Di ba? Ito si Chariot to. Sa'yo eh. Nga sa akin. Okay, when it comes to money, you need to take a risk, sa nakikita ko dito. Kasi there's a challenge. Yes. There's a challenge na kailangan mo daw isipin yung sarili mo. No? Kung nakikita mo dito, parang wala siyang growth, di ba? Dito, there's no growth, pero kailangan mo daw na sumubok. No? Kailangan mo daw na mag-umpisa when it comes to money. Isipin mo din daw yung sarili mo dito sa nakikita ko dito. Huwag ka daw malito. Kumbaga, huwag kang mawalan ng effort kasi you need to give some effort dito sa nakikita ko when it comes to money. Kasi why? Parang nandito ka sa situation mo na you are more excitement dito. Handun yung exciting situation na sige ka lang ng sige. Alam mo yun? Ganon. Parang hindi mo nakikita yung yung situation ng future. Ganon sa nakikita ko sa'yo. When it comes to money ha, ganun ka lang. Basta masaya ka, basta okay ka, basta may nagagastos ka. Ganun ang nakikita ko. Kaya hindi ko nakikita yung growth. You need to put some effort dito. Put some effort. Wag lang yung kasi masaya ka, kasi sakto lang, kasi ganito lang. Kasi ang nangyari sa'yo is more on labas ng pera sa nakikita ko dito. Puro paglabas. Kaya ingat lang din, no? In a 15 and 21, sa nakita ko to, ang gagawin mo is, siguro may mga pagkakagastusan ka, may gagawin ka, may mga iisipin ka, ay, eto gusto ko to, ay, eto. Okay, hindi man ganun, hindi ko nakakita yung growth. You need to take a risk. Take a risk, as in take a risk. Put some effort. And, syempre, tandaan mo, ikaw yung nagkocontrol nito, sarili mo ang magkocontrol nito. Kailangan lang dito ng lakas ng loob, focus,
And patient, patient lang din kung medyo hindi tayo nakakaipon, kailangan ng patient. Kailangan isipin natin yung future. Wag lang save money. Pero sa'yo yun, wala sa akin. Ikaw pa rin magdi-decide niyan. Ha? Kasi hindi ko nakita yung growth when it comes to a money. Tingnan natin ang advice ni Universe. Universe, anong advice mo kay Leo? This December 15 to 21. Oy. Leo, makikilala ka. Maraming hahanga sa'yo. Marami makakita ng sarili mo. makakita ng, maraming makaka-recognize sa'yo. Ganyan. So, nakita ko dito. Yan. Marami ka magiging supporters or hahanga sa'yo, bibilib sa'yo, ganyan. So, nakita ko. Anak, baba mo na, anak. Bakit po ang advice is, tingnan natin. Uy, medyo maganda naman. We have the Justice. Okay, thank you. Ang advice niya sa'yo, okay. Ang advice niya sa'yo is try to invest to yourself, no? So, nakita ko, try to invest to yourself. And sabi dito, you need a clarity or a decision making to keep fighting and to look for the future. Sinasabi dito, no? Kumbaga, ang advice sa'yo is kailangan mong mag-focus sa sarili mo, sa investment mo, sa pera mo. Hindi mo kailangang, alam mo sabihin ko na hindi mo kailangan mag-invest sa shota, di ba? Unfair naman sa inyo yon, di ba? Ang pinaka good decision na nakikita ko kay card kasi is yourself dito. Kasi why? Andito ka kasi sa sitwasyon na parang you are still waiting for something to communicate. Ako nakikita na you want to collaborate or you want ng katotohanan or clarity dito sa tao na to, no? Pero andun din naman na ayaw mo nang ipaglaban or siya is ayaw na niyang ipaglaban itong relationship na to or vice versa. Pero the advice is yun nga, is try to invest to yourself dito. Kailangan mo ngayong magdesisyon, itama ang mga mali, kailangan mong lumaban, no? Kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay. Hindi mo kailangang lumaban with come to related to a lovers or come to related to boyfriend, girlfriend yan, sa nakita ko dito, or situation na ano ba to? Kasi ang kailangan mo to is timbangin ang meron ka sa ngayon, no? Sa nakikita ko dito. Trabaho, sarili. Kung ano yung mga maling nangyari, itama mo yon, no? Sa nakita ko dito. Ingat ka rin when it comes to a collaboration, either to lovers or sa mga tao na kasamahan mo sa trabaho kasi hindi sila totoo sa'yo. Hindi sa decision making, to invest. Kailangan mo daw i-analyze, i-progress, at magkaroon ka ng strategizing when it comes to your money, when it comes to your investment to yourself. Huwag kang malito, huwag kang maguluhan. Ganyan. Sa nakita ko to. Kailangan mo daw pagtiyagaan. Pagkatiyagaan, kailangan mong lumaban talaga dito. Sa nakita ko dito. Mas mahalin mo yung sarili mo, syempre. Mas mahalin mo yung sarili mo dito. Self-love. Ang pinaka-the best dito sa mini card. Kumbaga, balancing nga. And it's time to decide. To move forward, to keep moving, to reach your goal. Ano yung goal mo? Mag-iipon ako ng money. Goal ko, magpo-focus ako sa trabaho ko. Goal ko, i-achieve ko yung mga gusto kong i-achieve. Diba? Ganun. Arigato namaste, God bless.